ma, tabangigod ko sa akong module. Ay nak, mag-deliver para ba ko aning mga inutaw? Ato lang sa imong ati patudlo ha? Basi nakahinumdom pa siya ni ana nga leksyon. Dili ako musugot nga mapakgang ang pagtuon sa atong kabataan. Bisan ubos kita sa pandemya karon, dawata kining gasa sa edukasyon, kinasing-kasi nga halad gikan ning inyong pamunuan. Gidalit kaninyo ni Mayor Edgardo Labella, Vice Mayor Michael Lopez Rama, ang Chairman sa Committee on Education sa atong konseho, Department of Education, Cebu City Division, Cebu City Local School Board ug Home Radio 106.7, kining Cebu City Educational Laboratory on Radio o Ed Radio. Ed Radio, atong dalit aron mas musayong ang pagkat-on sa atong mga tinunan gamit ang learning modules pinaagi sa pagpaminaw sa ilang mga paboritong teacher broadcasters sa kahanginan. Tune in na sa 106.7 kay matod ni Mayor, ang pagkat-on kinahanglan magpadayon. Luka, anak, andaman ang imuhang module. Ug maminaw ta sa Ed Radio, kay magsugod na ang imuhang klase. Yes pa! Andan ako! Kamong classmates, ready na ba mo sa ato ang klase karon? Maminaw biya tawag tarong ni teacher ha? Teacher! Andan na mi! Isang mapagpalang hapon sa ating lahat, lalong-lalo na ang mga mag-aaral sa ikalawang baitang. Narito na naman ang inyong lingkod, si Teacher Mabel Nardo, upang magbigay sa inyo ng panibagong aralin na kapupulutan ng panibagong kaalaman. Nasa unang markahan pa rin tayo sa ika-4 na module sa Filipino ng ikalawang baitang. Ang ating tatalakayin ngayong hapon ay tungkol sa pagsagot sa mga tanong tungkol sa nabasang kwento. Handa na ba kayong makinig mga bata? Tandaan, maging alerto sa pakikinig, gamitin ang mga mata at tenga upang ganap na matuto sa ating aralin ngayong hapon. Kunin ang inyong lapis, papel, at module sa Filipino at sabayan ninyo akong tuklasin kung ano ang nakapaloob sa module na ito. Laging tandaan na ang module na ito ay isinulat bilang isang suplementaryong kagamitan sa pagtuturo ng mga mag-aaral sa ikalawang baitang. Ito ay makakatulong sa inyo upang malinang ang kaalaman sa iba't ibang paksa sa asignaturang Filipino. Gumagamit ito ng iba't ibang pamamaraan o metodolohiya sa pagtuturo upang madali ninyong maintindihan. Ang mga aralin sa module na ito ay nakabatay sa pinakamahalagang kasanayang pangpagkatuto na iminungkahi sa kagawaran ng edukasyon. Ang mga pinakamahalagang kasanayang pangpagkatuto, makakasagot sa mga tanong tungkol sa nabasang kwento, batay sa tunay na pangyayari o pabula. Ngayon naman ay dumako tayo sa 3 pahina ng inyong module upang masugbukan kung hanggang saan ang inyong kaalaman. Inuulit ko, buksan ang inyong module sa 3 pahina nito. Babasahin ko ang panuto at sasabayan ninyo ako ha. Narito ang panuto. Basahin ang kwento at sagutin ang mga tanong pagkatapos nito. Bilugan ang titik ng tamang sagot. Inuulit ko, basahin ang kwento at sagutin ang mga tanong pagkatapos nito.
Bilugan ang titik ng tamang sagot. Ano nga ulit ang sinasabi sa panuto? Tumpak. Babasahin ang kwento at sasagutan ang mga katanungan pagkatapos basahin ang kwento. Pagkatapos nito ay bibilugan ang titik ng tamang sagot. Maliwanag ba sa inyo mga bata? Magaling! Simulan na nating basahin ang kwento. Ang pamagat ng kwento, ang Huwarang Pamilya. Ano nga ulit ang pamagat ng kwento? Tama, ang Huwarang Pamilya. Si Mang Piolo at si Aling Christy ay may huwarang pamilya. Ang kanilang mga anak na sina RC, LV, Nancy at Frank ay masisikap na mag-aaral. Ang panganay na si RC na nasa baitang 2 ay nangunguna sa klase. Ang kambal na sina LV at Nancy ay masisigasig sa pagpasok. Aktibo sa talakayan at napapasali sa lahat ng paligsahang pang-akademiko. Ang nag-iisang anak na lalaki na si Frank ay gumagaya sa masisikap niyang mga kapatid. Naitataguyod naman ang kanilang mga pag-aaral sa pagiging masigasig ng kanyang mga magulang. Ang mag-asawa ay responsableng gumagabay, nagdidisiplina at doble kayod sa paghahanap buhay para itaguyod ang edukasyon ng mga anak. Ginagawa nilang araw ang gabi para mapaglaanan ang pangangailangan ng pamilya. Kahanga-hanga ang pamilya ni Mang Piolo at Aling Christy. Naliwanagan ba kayo mga bata sa kwentong ating binasa? Gusto niyo bang ulitin natin ang pagbasa? Sige, tara at ulitin natin ito. Ang Huwarang Pamilya. Si Mang Piolo at si Aling Christy ay may huwarang pamilya. Ang kanilang mga anak na sina RC, LV, Nancy at Frank ay masisikap na mag-aaral. Ang panganay na si RC ay nasa baitang 2, ay nangunguna sa klase. Ang kambal na sina LV at Nancy ay masisigasig sa pagpasok. Aktibo sa talakayan at napapasali sa lahat ng paligsahang pang-akademiko. Ang nag-iisang lalaki na si Frank ay gumagaya sa masikap niyang mga kapatid. Naitataguyod naman ang kanilang pag-aaral sa pagiging masikap o masigasig ng kanilang mga magulang. Ang mag-asawa ay responsableng gumagabay, nagdidisiplina at doble kayod sa paghahanap buhay para itaguyod ang edukasyon ng mga anak. Ginagawa nilang araw ang gabi para mapaglaanan ang pangangailangan ng pamilya. Kahanga-hanga ang pamilya ni Mang Piolo at Aling Christy. Ngayong tapos na nating basahin ang Huwarang Pamilya, ay alam kong makakasagot na kayo sa mga katanungan sa ibaba. Tara, at sabay-sabay nating sagutan ang mga ito. Narito ang unang bilang. Sino-sino ang anak ni Mang Piolo at Aling Christy? Sino-sino ang anak ni Mang Piolo at Aling Christy? Titik A, Nanay at Frank. Titik B, RC, LV at Nancy. At titik C, RC, LV, Nancy at Frank. Siya nga pala, bibigyan ko lamang kayo ng tig-5 segundo bawat bilang upang masagutan ang mga ito. Naiintindihan ba mga bata? Magaling! Ngayon ay magsisimula na ang 5 segundo upang makapili kayo ng tamang kasagutan sa bilang 1. Time's up!
Ano kaya sa palagay ninyo ang tamang kasagutan dito? Ang tamang sagot ay tumpak. Ito ay titik C. Sina RC, LV, Nancy at Frank. Ito ay ang mga anak nila Mang Piolo at Aling Christy. Dumako naman tayo sa pangalawang bilang. Pakilipat sa ika-4 na pahina ang inyong module. Inuulit ko, pakilipat sa ika-4 na pahina ang inyong module dahil nandoon ang ikalawang bilang. Nailipat nyo na ba sa ika-4 na pahina ang inyong module? Magaling! Ngayon ay simulan na nating sagutan ang ikalawang bilang. Ano ang tawag sa pamilya ni Mang Piolo at Aling Christy? Ano ang tawag sa pamilya ni Mang Piolo at Aling Christy? Ito kaya ay titik A, huwarang pamilya. Titik B, masayang pamilya. At titik C, masipag na pamilya. Tandaan, meron lamang kayong 5 segundo upang pumili ng tamang sagot. Ang tamang kasagutan ay tumpak. Ito ay titik A, huwarang pamilya. Ngayon naman ay dumako tayo sa pangatlong bilang. Bakit maituturing na huwaran ang kanilang pamilya? Bakit maituturing na huwaran ang kanilang pamilya? Ito kaya ay titik A, mayaman sila. Titik B, marami silang kakilala. At titik C, matatalino at masisikap ang mga anak at responsable ang mga magulang. Isip-isip mga bata, 5 segundo ulit. Time's up. Ang tamang kasagutan ay titik C, magaling. Matatalino at masisikap ang mga anak at responsable ang kanilang mga magulang. Ngayon naman ay dumako tayo sa pang-4 na bilang. Dapat bang tularan ang pamilya nila? Dapat bang tularan ang pamilya nila? Ano kaya sa palagay ninyo ang tamang kasagutan dito? Ito kaya ay titik A, oo. Titik B, hindi. At titik C, hindi kailanman. Ano kaya sa palagay ninyo ang dapat ninyong bilugan? Isip-isip ulit mga bata, 5 segundo lamang. Time's up. Ang tamang kasagutan ay titik A, magaling. Oo, dapat lamang nating tularan ang kanilang pamilya sa pagiging huwaran nito. Nasa ika-5 bilang naman tayo. Ano kaya ang magiging buhay ng mga anak nila pagdating ng panahon? Ano kaya ang magiging buhay ng mga anak nila pagdating ng panahon? Ito kaya ay titik A, walang nakakaalam sa kapalaran nila? Titik B, hindi nakakapagtapos sa pag-aaral at maghihirap. Titik C, magkakaroon ng maunlad at maayos na pamumuhay ang mga ito. 5 segundo ulit mga bata. Time's up. Ang tamang kasagutan ay magaling. Ito ay titik C. Palakpakan naman natin ang inyong mga sarili dahil alam kong nakikinig kayo ng mabuti. Ngayon naman ay ating pag-aralan at alamin ang nakapaloob sa aralin bilang 1. Ito ay ang tungkol sa pagsagot sa mga tanong tungkol sa nabasang kwento. Pagkatapos pag-aralan ang module na ito, ikaw ay inaasahang makakasagot sa mga tanong tungkol sa nabasang kwento.
Masasabi kung ano ang dapat isagot sa mga tanong na ano, sino, saan, kailan, at bakit. Magagamit ng wasto ang mga tanong na ano, sino, saan, kailan, at bakit sa pagtatanong batay sa mga nabasang pangungusap o kwento. Na ibibigay ang aral na nakuha sa kwento. Ngayon naman ay ilipat sa 5 pahina ang inyong module. Balikan natin ang paggaganyak. Sino-sino ang kasapi ng iyong pamilya? May nagkasakit na ba sa kanila? Tumulong ka ba sa pag-aalaga sa kanila? Ano ang ginawa mo bilang isang miyembro ng pamilya? Ikaw ba'y tumulong sa kanila o sa iyong mga magulang? Kung ikaw ay tumulong, magaling kung ngayon. Ngayon naman ay dumako tayo sa 5 pahina ng inyong module at ating tuklasin ang tungkol sa kwentong Maalagang Ina. Tara at basahin natin ang kwentong ito. Ang pamagat ng kwento ay Maalagang Ina. Handang-handa na sina Nanay Carmen at Tatay Ramon. Dadalo sila sa pagtitipon ni na Lolo at Lola. Anibersaryo ng kasal nila. Dapat ay naroon ang buong pamilya. Tinawag ni Aling Carmen ang mga anak. Fe, Ray, nasaan na ba kayo? Bihis na kami ng tatay nyo. Nanay, may sinat po si Ray. Isasama po ba ninyo kami? Tanong ni Fe. Dali-daling pumunta si Aling Carmen sa silid ng anak at hinipo ang ulo ni Ray. Nalaman niyang may sinat ito. Lumabas siya at nang ito'y bumalik, nakabihis na ito ng damit na pambahay. May dalang palangganang may tubig, botelya ng gamot at yelo. Naintindihan ba ang nakapaloob sa kwento? Kung hindi pa, maaari natin itong basahin ulit. Tara at ulitin nating basahin ang kwento. Ang Maalagang Ina. Handang-handa na sina Nanay Carmen at Tatay Ramon. Dadalo sila sa pagtitipon ni na Lolo at Lola. Anibersaryo ng kasal nila. Dapat ay naroon ang buong pamilya. Tinawag ni Aling Carmen ang mga anak. Fe, Ray, nasaan na ba kayo? Bihis na kami ng tatay nyo. Nanay, may sinat po si Ray. Isasama pa po ba ninyo kami? Tanong ni Fe. Dali-daling pumunta si Aling Carmen sa silid ng anak at hinipo ang ulo ni Ray. Nalaman niyang may sinat ito. Lumabas siya at nang ito'y bumalik, nakabihis na ito ng damit na pambahay. May dalang palangga ng may tubig, botelya ng gamot at yelo. Ngayong natapos na nating basahin ang kwentong Maalagang Ina, alam kong makakasagot na kayo sa mga katanungan tungkol dito. Pakilipat sa 6 na pahina ang inyong module. Inuulit ko, pakilipat sa 6 na pahina ang inyong module. Ating suriin at talakayin ang mga salitang ginamit sa pagtatanong na nasa loob ng kahon sa ibaba. Inuulit ko, ating suriin at talakayin ang mga salitang ginagamit sa pagtatanong na nasa loob ng kahon sa ibaba. Ang mga ito ay ano? Ginagamit sa pagtatanong tungkol sa bagay, hayop at kilos. Ang salitang sino, ginagamit sa pagtatanong tungkol sa tao. Inuulit ko, sino, ginagamit ito sa pagtatanong tungkol sa tao. Saan, saan, ginagamit sa pagtatanong tungkol sa lugar o pook. Kailan, kailan,
Ginagamit sa pagtatanong tungkol sa panahon, petsa, o okasyon. Bakit? Ginagamit sa pagtatanong tungkol sa dahilan ng isang pangyayari. Inuulit ko, ang mga salitang nasa loob ng kahon ay ang mga salitang ginagamit sa pagtatanong. Ito ay ang mga ano, ginagamit sa pagtatanong tungkol sa bagay, hayop, at kilos. Sino, ginagamit sa pagtatanong tungkol sa tao. Saan, ginagamit sa pagtatanong tungkol sa lugar o puok. Kailan, ginagamit sa pagtatanong tungkol sa panahon, petsa, o okasyon. At ang panghuli ay bakit. Ginagamit naman ito sa pagtatanong tungkol sa dahilan ng isang pangyayari. Naliwanagan na ba kayo mga bata ang tungkol sa gamit ng mga tanong o mga salitang ginagamit sa pagtatanong? Magaling! Laging tandaan ang tamang pinaggagamitan ng mga salitang ito at laging isaisip na ang mga tanong na ano, sino, kailan, saan, at bakit ay ginagamit upang maintindihan ang detalye ng binabasa o binasa. Tinuturuan ka upang sumagot ng pasalita at matutong mga tuwiran. Inuulit ko, laging tandaan na ang tamang pinaggagamitan ng mga salitang ito ay dapat laging isaisip dahil ang mga tanong na ano, sino, kailan, saan, at bakit ay ginagamit upang maintindihan ang detalye ng binasa. Tinuturuan ka ring sumagot ng pasalita at matutong mga tuwiran. Maliwanag na ba sa inyo mga bata? Magaling! Ngayon naman ay halina't ating sagutan ang isagawa upang ganap na malinang ang inyong kaalaman sa naturang aralin. Inuulit ko, ating sagutan ang isagawa upang ganap na malinang ang inyong kaalaman sa naturang aralin. Gawain A. Narito ang panuto. Sabayan ninyo ako ha. Sagutan ang mga tanong tungkol sa binasang kwento na maalagang ina. Bilugan ang titik ng tamang sagot. Ano nga ulit ang pinagagawa sa panuto? Tumpak. Pinapasagutan ang mga tanong tungkol sa binasang kwentong maalagang ina. At pagkatapos ay pinabibilugan ang titik ng tamang sagot. Naintindihan ba mga bata? Magaling! Ngayon naman ay dumako na tayo sa unang bilang. Laging tandaan na bibigyan ko lamang kayo ng tig-5 segundo upang mapili ang tamang kasagutan sa bawat bilang. Naiintindihan ba mga bata? Magaling! Balikan natin ang unang bilang. Narito ang unang bilang. Sino ang mag-asawa sa kwento? Sino ang mag-asawa sa kwento? Ito kaya ay si titik A, Aling Carmen at Mang Mon? Titik B, Aling Karen at Mang Ramon? At titik C, Aling Carmen at Mang Ramon? Isip-isip mga bata, 5 segundo lamang. Time's up. Ang tamang kasagutan ay titik C. Magaling dahil ang inyong sagot ay tama. Si Aling Carmen at Mang Ramon. Ngayon naman ay pakilipat sa susunod na pahina ang inyong module dahil naroon ang karugtong ng mga katanungan. Inuulit ko, pakilipat sa susunod na pahina ang inyong module
upang masagutan ang karugtong ng mga katanungan. Nailipat na ba ninyo ang inyong module sa kabilang pahina nito? Magaling! Ngayon ay dumako tayo sa ikalawang bilang. Narito ang ikalawang bilang. Saan pupunta ang mag-anak? Saan pupunta ang mag-anak? A. Sa binyag ng lolo at lola. B. Sa kaarawan ni na lolo at lola. C. Sa anibersaryo ng kasal ng lolo at lola. Isip-isip mga bata, 5 segundo ulit. Ang tamang kasagutan ay titik C. Mahusay. Dahil tama na naman ulit ang inyong kasagutan. Ngayon naman ay dumako tayo sa pangatlong bilang. Ano ang nangyari kay Ray? Ano ang nangyari kay Ray? Titik A. Nilalagnat. Titik B. Nagsusuka. Titik C. Sumasakit ang tiyan. 5 segundo ulit mga bata. Ang tamang sagot ay titik A. Mahusay. Dahil tama ulit ang inyong kasagutan. Si Ray ay nilalagnat. Titik A. Ngayon naman ay dumako tayo sa pang-apat na bilang. Anong uri ng ina si Aling Carmen? Anong uri ng ina si Aling Carmen? Siya kaya ay A. Masikap, B. Maalaga, C. Madasalin. Isip-isip ulit mga bata, 5 segundo lamang. Ang tamang kasagutan ay titik B. Magaling. Siya ay maalagang ina. Si Aling Carmen ay maalagang ina dahil hindi na niya itinuloy ang pagdalo sa anibersaryo ng kasal ng lolo at lola dahil nalaman niyang may lagnat ang kanyang anak. Ngayon naman ay dumako tayo sa pang-5 bilang. Bakit hindi sila natuloy sa anibersaryo ni na lolo at lola? Bakit hindi sila natuloy sa anibersaryo ni na lolo at lola? Ito kaya ay A. Dahil matagal silang nagising. B. Dahil nagkaroon ng sinat si Ray. C. Dahil hindi sila nakapagluto ng maaga. Ulitin natin ha. Bakit hindi sila natuloy sa anibersaryo ni na lolo at lola? Ito kaya ay titik A. Dahil matagal silang nagising. B. Dahil nagkaroon ng sinat si Ray. At titik C. Dahil hindi sila nakapagluto ng maaga. 5 segundo lamang mga bata. Ang tamang kasagutan ay tumpak. Ito ay titik B dahil nagkaroon ng sinat si Ray kaya hindi sila natuloy sa pagdalo ng anibersaryo ng kasal ni na lolo at lola. Ngayon naman ay tingnan natin ang gawain B at basahin na rin natin ang panuto. Sabayan ninyo ako sa pagbasa ha. Narito ang panuto. Pumili ng isa sa mga larawan kung paano mo ipinakikita ang pagmamahal sa iyong mga magulang. Bilugan ang titik at ipaliwanag ang napiling larawan sa espasyong nakalaan sa ibaba ng mga larawan. Inuulit ko, pumili ng isang mga larawan kung paano mo ipinapakita ang pagmamahal sa iyong mga magulang. Bilugan ang titik
at ipaliwanag ang napiling larawan sa espasyong nakalaan sa ibaba ng larawan. Ibig sabihin, pipili lamang kayo sa 4 na larawan, pipili lamang kayo ng isang larawan at kung paano ninyo ipinapakita ang pagmamahal sa inyong mga magulang. Pagkatapos pumili ng isang larawan, ang gagawin ninyo ay bibilugan ang titik ng nakalaan sa larawan at pagkatapos niyan, sa bandang ibaba ng espasyo, doon ninyo isusulat ang inyong mga kasagutan ukol sa larawan. Naintindihan ba? Isusulat ninyo ang inyong paliwanag tungkol sa larawang napili. Maliwanag na ba sa inyo mga bata? Magaling. Ang inyong mga kasagutan ay maaaring paiba-iba. Depende sa inyong napiling larawan. Hindi pare-pareho, hindi kayo magkakaroon ng pare-parehong sagot. Dahil maaaring ang isa sa inyo ay pumili ng titik A, maaaring titik B, maaaring titik C o kaya ay titik D. Depende na sa inyong pipiliin at depende sa inyong pagpapaliwanag. Naiintindihan ba mga bata? Magaling! Ngayon naman ay dumako tayo sa pang-8 pahina ng inyong module. Dumako tayo sa pang-8 pahina ng inyong module at sagutan natin ang karagdagang gawain upang mas lalo pang malinang ang inyong kaalaman tungkol sa asignaturang ating tinatalakay ngayong hapon. Inuulit ko, dumako naman tayo sa karagdagang gawain at atin itong sagutan upang mas lalo pang malinang ang inyong kaalaman. Narito ang panuto, basahin natin ang sabay-sabay. Sagutin ang tamang tanong o sagutin ang tanong na ano, sino, saan at kailan. Isulat ang sagot sa patlang. Inuulit ko, sagutin ang tanong na ano, sino, saan at kailan. Isulat ang sagot sa patlang. Ano nga ulit ang pinapagawa sa panuto? Tumpak. Pinapasagutan ang tanong na ano, sino, saan, at kailan, at pinapasulat ang sagot sa patlang. Handa na ba kayo sa pagsagot? Magaling! Laging tandaan mga bata ha, na meron lamang inilaang 5 segundo sa bawat bilang. Narito ang unang bilang. Ang matanda ay kumukuha ng panggatong sa parang. Ang matanda ay kumukuha ng panggatong sa parang. Ano ang kinukuha ng matanda sa parang? Ang tamang kasagutan ay 5 segundo lamang mga bata. Ang tamang sagot ay panggatong. Dumako naman tayo sa pangalawang bilang. Si Claire ay namitas ng bulaklak sa hardin. Si Claire ay namitas ng bulaklak sa hardin. Sino ang namitas ng bulaklak sa hardin? Inuulit ko, sino ang namitas ng bulaklak sa hardin? 5 segundo ulit. Ang tamang sagot ay si Claire. Si Claire ay namitas ng bulaklak sa hardin. Magaling! Ngayon naman ay dumako tayo sa pangatlong bilang. Naglaro ng saranggola sina Koy at Gilbert kahapon. Naglaro ng saranggola sina Koy at Gilbert kahapon. Kailan naglaro ng saranggola sina Koy at Gilbert? 5 segundo ulit. Ang tamang kasagutan ay tumpak.
Kahapon naglaro ng saranggola sina Koy at Gilbert. Dumako naman tayo sa pang-apat na bilang. Nag-ensayo ng sayaw sina Josie at Elsa sa parke. Nag-ensayo ng sayaw sina Josie at Elsa sa parke. Saan nga ulit nag-ensayo ng sayaw sina Josie at Elsa? 5 segundo ulit. Ang tamang kasagutan ay tumpak. Ito ay sa parke. Sa parke nag-ensayo ng sayaw sina Josie at Elsa. Ngayon naman ay dumako tayo sa pang-5 bilang. Si Rudy ay umiyak dahil nawala ang kanyang pera. Si Rudy ay umiyak dahil nawala ang kanyang pera. Bakit umiyak si Rudy? Bakit umiyak si Rudy? 5 segundo ulit. Ang tamang kasagutan ay dahil nawala ang kanyang pera. Umiyak si Rudy dahil nawala ang kanyang pera. Magaling! Dahil palaging tama ang inyong kasagutan, talagang nakikinig kayo sa ating talakayan. Ngayon naman ay dumako tayo sa pang-6 na pahina ng inyong module. Tingnan maigi ang nasa ika-9 na pahina ng inyong module. Ito ay tungkol sa tayahin. Alam kong makakasagot na kayo ng kayo lang sa tayahin dahil nakinig kayo sa ating naging talakayan. Ngunit bago yan, syempre, laging tandaan o laging isaisip na ang mga tanong na ano, sino, kailan, saan, at bakit ay ginagamit upang maintindihan ang detalye ng binasa. Tinuturuan ka ring sumagot ng pasalita at upang matutong mga tuwiran. Laging tandaan na ang ano ay ginagamit sa pagtatanong tungkol sa bagay, hayop, at kilos. Samantalang ang sino ay ginagamit sa pagtatanong tungkol sa tao. Ang saan naman ay ginagamit sa pagtatanong tungkol sa lugar o pook. Ang kailan naman ay ginagamit sa pagtatanong tungkol sa panahon, sa petsa o okasyon. At ang bakit naman ay ginagamit sa pagtatanong tungkol sa dahilan ng isang pangyayari. Huwag ninyong kakalimutan ang mga ito, mga bata, ha? Dahil importante itong hindi ninyo makalimutan upang makabuo kayo ng tamang pagtatanong. Naiintindihan ba, mga bata? Magaling! Ngayon naman ay ating balikan ang tayahin na nasa ika-9 na pahina ng inyong module. Sinabi ko kanina na alam kong makakasagot na kayo ng kayo lang sa tayahin dahil nakinig kayo sa ating naging talakayan. At bago yan, syempre, sasamahan ko muna kayong basahin ang nakapaloob sa tayahin. Basahin natin ang sabay-sabay ang panuto. Narito ang panuto. Basahin ang kwento at sagutan ang mga tanong pagkatapos nito. Isulat ang titik ng tamang sagot sa sagutang papel. Paalala, isulat ang buong pangalan, baitang at section at bilang ng module upang madali itong matandaan o malaman ng inyong guro kung sino ang nagmamay-ari ng papel na kanyang chichikan. Naiintindihan ba, mga bata? Magaling! Basahin natin ang kwentong nakapaloob sa tayahin.
ang Huwarang Pamilya. Ano nga ulit ang pamagat ng kwento? Tumpak, ito ay ang Huwarang Pamilya. Si Mang Piolo at si Aling Christy ay may huwarang pamilya. Ang kanilang mga anak na sina RC, LV, Nancy at Frank ay masisikap na mag-aaral. Ang panganay na si RC na nasa baitang ikalawa ay nangunguna sa klase. Ang kambal na sina LV at Nancy ay masisigasig sa pagpasok, aktibo sa talakayan at napapasali sa lahat ng paligsahang pang-akademiko. Ang nag-iisang anak na lalaki na si Frank ay gumagaya sa masisikap niyang mga kapatid. Naitataguyod naman ang kanilang pag-aaral sa pagiging masigasig ng kanilang mga magulang. Ang mag-asawa ay responsableng gumagabay, nagdidisiplina at doble kayod sa paghahanap buhay para itaguyod ang edukasyon ng mga anak. Ginagawa nilang araw ang gabi para mapaglaanan ang pangangailangan ng pamilya. Kahanga-hanga ang pamilya ni Mang Piolo at Aling Christy. Ngayong natapos na natin ang kwento sa tayahin, kung meron man kayong mga katanungan, paglilinaw, ay maaari ninyo itong itanong sa inyong guro sa Filipino o di kaya ay sa inyong mga magulang o nakatatandang kapatid upang kayo ay magabayan ng mga ito. Inuulit ko, kung meron man kayong mga katanungan o paglilinaw, ay maaari itong itanong sa inyong guro sa Filipino o di kaya ay sa inyong mga magulang o nakatatandang kapatid upang kayo'y magabayan sa pagsagot sa tayahin. Naliwanagan na ba kayo mga bata? Magaling! Binabati ko kayo dahil natapos ninyo ng matiwasay ang ating leksyon ngayong hapon. Naway may natutunan kayong karagdagang kaalaman ukol sa ating naging talakayan. Naway maging gabay ninyo ito upang ganap na matuto sa naging talakayan kanina. Ako'y umaasa na makikinig kayo at mag-aabang ulit sa susunod na ating magiging talakayan sa ere. Siyempre, dito lamang yan maririnig sa 106.7 Ed Radio. Hanggang sa muli, ito si Teacher Mabel Nardo, nag-iiwan sa inyo ng kasabihang, ang pamilya ay pahalagahan at nararapat lamang itong pagyamanin. Dahil ang pamilya ang siyang nagbubuklod sa atin. Hanggang sa muli, paalam!
Luca, anak, kamusta? Human na ba inyo ang klase? Oo pa. Kung daghan po niyo mga bagong nakatunan karon. Di ba, classmates? Wow, very good. Classmates, magkuyog pi ang gihapon ta sa sunod na to nga klase, ha? See you! Mao kadto ang atong kinasing-kasing nga halad alang sa atong mga tinun-an aron ang pagkat-on magpadayon bisan pa man sa mga kabag-uhan nga resulta sa pandemya. Dalit kaninyo sa Cebu City Government Local School Board, Cebu City Council, Department of Education, Cebu City Division ug sa Home Radio 106.7. Atangi ang sunod nga klase sa kahanginan. Hangtod sa sunod higayon, ayaw si Piata sa pagpaminaw sa Ed Radio tungod kay ang pagkat-on kinahanglan magpadayon.